Magandang, gabi sa ating lahat. Meron lang ako itanong kay Father, pasensya na yung boses ko ano, inuubo pa rin ako, eh. Magandang gabi po, Father. Ang tanong ko po, valid po ba yung kinasal sa simbahan na isa yung Katoliko, yung babae, tapos Protestante, INC, yung lalaki? Valid po ba? Yeah, yung tinatawag mixed marriage, no? Kasi yung mixed marriage, meron silang tinatawag na agreement, no? During the process sa kanilang sa interview, no? Uh, meron na yung silang tawag na contract, no? Sabihin, okay, sige, mixed marriage ito ha. Halimbawa lang, sige. Oh, ikaw ang pananampalataya mo, pero ganito ang mga kondisyones, eh, pwede kayong ikasal, valid ang sakramento na sa ano ninyo, pero ang education sa kanyang mga anak sa Katoliko, ang binyag sa Katoliko, ganito, ganito, mga kondisyones, no? Na dapat na ang pari ang magbigay sa kanila bago sila ikasal, no? Yung mixed marriage kasi, ano yan eh, valid yan eh. Hindi mo naman pwedeng pilitin na Katoliko-Katoliko talaga. Merong mga kondisyones yan during interview. So, hindi mo pwedeng hadlangan ang pagmamahalan. Kasi may nagmamahalang hindi parehong Katoliko. Paano yan, di ba? So, sabihin mo, wag ko na kayo magmahalan dahil hindi kayo parehong Katoliko. Hindi tayo ganun. Merong Okay. tinatawag na mixed marriage. Valid yan ang kasal niyan. Pero, dapat yung nasa kabila, yung sa ibang relihiyon, sa ibang pananampalataya, dapat meron silang tinatawag na mutual agreement, no, during the processing sa kanilang kasal. Mm. No? Hindi natin Okay. alam kung anong kondisyonis. Salamat, salamat. Mm. Mm. Okay? Opo, Father. Yeah. Salamat. Wala nga naman. Okay na po, Brother Roland? Opo, opo. Thank you. Ayun. Bro Roland, i-ano mo rin yan, nasa canon law yan, 1124 bro, a mixed marriage, a marriage between two baptized person, one of who baptized in the Catholic Church and one is not. So, canon 1124 po yan, at saka biblically sa unang Korinto chapter 7, nakalagay po dyan na ibigay din natin para meron din tayong basihan din bro Aljan. Unang Korinto nga bro Aljan, chapter 7 nga, tingnan natin, 13:4 to ano, tingnan natin. 7, ano bro? 13? Tingnan natin chapter 7 no, sa verse 12 muna, 12, 13 to 14. Tingnan natin. Ay, sabi po dito is ganito po. Sige. Unang Korento 7 verse 12, 7, sabi po 12. sa iba naman, ito ang sinasabi ko. Ako ang nagsasabi at hindi ang Panginoon. Kung ang isang lalaking mananampalataya ay may asawang di mananampalataya at nais nitong patuloy na makisama sa kanya, huwag niya itong hiwalayan. Ayun. Kung ang isang babaeng sumasampalataya ay may asawang di sumasampalataya at nais ng lalaking magpatuloy ng pakikisama sa kanya, huwag siyang makipaghiwalay. Sapagkat, Yan. Yun no, ano yan, may paliwanag si Saint Paul diyan. So ibig sabihin yan, yung mga hindi nananampalataya, yun mga hindi kapwa Katoliko, no. So actually may tinatawag silang Pauline privilege, no, sa mga mag-asawa. Pagdating sa ganyan kapatid, tama no, biblical po lahat yan, pati sa Code of Canon Law, yung mga mixed marriage. Sabi nga ni Father, kapag nagmamahalan, di naman pwedeng sa INC bawal yan, sa Iglesia ni Cristo. Bawal lang hindi magpakasal sa hindi pananampalataya. Hindi biblical 'yon. Ang biblical pwede, no? Ang dapat nga i-ano 'yan, kaya tinanggap ng ano 'yan ng simbahan yung mixed marriage, Code of Canon 1124, at nasa Biblia po 'yan, Bro Roland. ayun, nag-ano na siya bro. Okay, bro. Ayun, thank you so much Brother Roland sa inyong pagtatanong at